Si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Yun po. Aray ko. Ito po kasi ito, kumbaga, isi-simplified natin para maintindihan nyo. Diba? Para maintindihan nyo, mag-like kayo. I-like nyo yan, ganyan, pak. Okay, basahin nyo yan, no? Bayuin ang like. Tigas ng ulo nyo eh. Ikaw talaga. Anak ng bombero. Guo jia, 出席习近平。 O, kita mo, gumalaw. Mag-like kayo, mga DDS. Diba? Mag-like kayo, paano kayo aalipustahin? Diba? Mag-like kayo para dire-diretso alipusta tayo. Ayop kayo talaga eh. Diba? Explain natin. Nasa bidding ka. Si Bongo, si Digong, mayor pa lang, alam niya, alalay si Bongo. Totoo, dumidila ng betlog hanggang kuyukot. Nakikipaglaplapan kay Digong, araw-araw, gabi-gabi. Alam ng tao. Okay? Naging presidente, ganun din. Naglalaplapan sila 24 hours, tang to tang. Alam ng tao. Noong lokal, alam ng tao. Proyekto sa Davao, CLTG. Ikaw, tanungin kita. Isa kang district engineer or isa kang DPWH. Nakalagay pangalan, CLTG, Clarence Lawrence Tesorogo. Kasama sa bidding. Yung pa lang eh. May impluwensya na eh. Diba? Bobo to si Bongo eh. Diba? Mabasa mo yan. Oh, papipiliin ka. Jollibee. Tapos karinderya. Tapos pandesal. Tapos okra. Ano pipiliin mo? Jollibee. Diba? Christopher Lawrence, diba? Siyempre pipiliin mo doon, hindi mo pipiliin yung okra. Hindi mo pipiliin yung karinderya. Pipiliin mo siyempre yung may impluwensya, Jollibee. Diba? Mamulaling, thank you. Arlene Losada, thank you po. Ganon tayo binubobo na ito ni Bobong Bongo. Na wala daw siyang impluwensya. Pangalan mo, Clarence Lawrence Tesorogo. Pag nakita yon, bataan ni Digong. Pag nakita yon, dumidila sa betlog ni Digong hanggang kuyukot. Bobo ka talaga eh, Bongo eh. Nuknukan ka ng kabobohan. Yung palang sa pangalan mo, impluwensya na yon. Oh. Diba? Oh. Eh kung pangalan nyo kuyukot, may pipili ba sa inyo? Wala. Oh. CLTG yung pangalan mo. Kapag may bidding, titignan nila, ay putik CLTG. Hindi nakaka-abbreviate yun, nakabuo yun kasi bidding yun eh. Clarence Lawrence Tesorogo Construction Firm. Yung pala pangalan mo eh. Impluwensya na yun, tanga. Ha? Tapos idadamay, ano mo pa yung tatay mo? Bukod pa yun. Sa pangalan mo palang impluwensya na eh. Bobo ka eh. Christy Jam MG, thank you. Wala daw siyang impluwensya. Sa pangalan palang Bongo. Matindi na yung impluwensya dahil kanang kabay ka ni Digong nung mayor.
So, lahat ng project doon, syempre ibibigay sa CLTG. Sa kanang kamay ni Mayor. O nung presidente si Digong, sino bibigay yun? Si Diskaya, ba't nyo kukuhanin? Sino magbibigay kay Diskaya? Out of nowhere. Oh. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako Christy po ay Jam, senador thank pa. you po. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang, hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfrego Builders na construction companies ng nung tatay at kapatid ni Bongo. Ayan pa, sinungaling din siya. Sa totoo po, tumigil na yan noong 2021. Eh, may kontrata yung Alfrego 2022 sa sumbong sa Pangulo. Baka binubobo mo sarili mo, Bongo. O, papakitaan kita ng live, ha? Live to, Bongo. O, Bongo, itatype mo sumbong sa Pangulo app. Itatype mo yan. O, itatype mo dito Alfrego. Ayan, o. Enter. Ayan, o. Bongo, Alfrego. Sumbong sa Pangulo app yan. Baka tanga ka lang. Ha? Baka tanga ka lang, Bongo. Oh, kailan? Kailan? 2023, 2024, 2024. Ayan, oh. Ha, Bongo? Ha? Uminto ang CLTG para si Alfrego naman. Change name. Ha? Tinatanga mo kami. Mr. Pasakit, ha? Undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So bukod nga sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at kaya sila nagjo-joint venture. Tapos may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Diskayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya, eh may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? 'Di ba? So yan yung mga Diba? Yun eh. Paano out of nowhere, kukunin ng CLTG ang Diskaya. Na ang CLTG po, walang kakayahan. Walang kapasidad para sa big project. Oh, syempre, kukunin ni Bongo ang Diskaya para matulungan po ang tatay niya. Sino kukuha kay Diskaya? Oh. Paano mo pagtatagpo yung dalawang ungas na yon? problema ni Bongo na harapin niya pag naisampa na to. Dahil siya yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo at halos isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa nung alkalde si Duterte, itong kaso na to hanggang doon sa mabuo yung 7 billion na yan? Yes, simula ito nung 2008 hanggang present. Okay? At ano ito? Hindi ito minsan na lang. Halos 200 contracts ito. Sir, bukod sa mga kontrata, ano pa po paweba natin to kung connivance, collusion, na meron pong pinaboran talaga itong CLTG Builders, Alfrego? Ano pa pong ebidensya? Alam natin, di ba, special assistant si Bongo ni Duterte. Atay niya nakakuha at kapatid niya nakakuha ng 7 billion na kontrata. Kumbaga, hindi na 7 billion yun ah. Wala pang impluensya yun. Kumbaga gustong sabihin ni Bongo sa atin, biro mo ah, alam nyo,
Putek, ang laking panggagago po neto. Okay lang po sana isang kontrata. Isang kontrata pwede na. Palusutin eh. Pero ito, 7 billion worth of contracts. Iba na to. Iba na to, Mr. Pasakit. Tanga ka. Ha? Okay sana kung konti lang eh. Mr. Pasakit. Ano sabi? Fake Mr. Malasakit. Oh, Mr. Pasakit nga si Ronwell. Diba? 7 billion, Bongo? Pinayagan mo, tapos sasabihin mo, delikadesa? Delikadesa ka ng ina ka eh. Ha? Bongo, 7 billion yun, billion, hindi million. Tapos magsasabi ka ng delikadesa, hayop ka? Ha? Paano may delikadesa doon? Na kumubra ng umabot ng 7 billion. Tapos sasabihin mo may delikadesa kayo. Ito kahirapan. Di ba ang issue ngayon, sino ang politikong nasa likod ni Diskaya? Di ba? Sinasabi nila sino yung politikong nasa likod. Darating tayo dyan ha, kasi makikita nyo rin kung sino yung nasa likod dyan. Pero Yan na. ito hindi mo na kailangan malaman kung sino yung nasa likod kasi atay at kapatid mismo. That is how the plunder law was defined. Pag nagbenepisyo ka illegally sa mga and through a series of acts. Oo. So ito, pati pamilya mo kasama ka dyan. So, worth 50 million. Ba yung mga masasapa ng kaso? May pinabanggit lang natin si Duterte, si Senator Rongo, yung tatay at kapatid. Meron ba mga additional DPWH officials? Yes. Yung DPWH officials dito, yan na yung makukuha na testigo ng ombudsman. So ito yung pagkakataon nila. Kung hindi sila magko-cooperate, sila ang makakasuhan. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. Di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid. Binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Kasi ganito yan. Kung nung hindi naman natin, yung sinasabi niyang pag yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin pinipigil, tama yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwede magnegosyo. Tama. Yun eh. Pag sinasakupan mo, hindi na pwede. Very, very conflict of interest na yan, Bongo. Anong ibig sabihin nito? Ang tawag po dito sa GC na to ay plunder left the group. Eto na yon. Ang GC na to ay plunder left the group. Aboy naman pa eh. Grabe, samantalang tayo pag magtatrabaho ka, tinatanong ka sa interview, may kamag-anak ka ba dito? Wala po. Pag may kamag-anak ka, bagsak ka na kagad. Ang bobo ni Bongo? Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo. Tama. Or nasa private sector. Nung presidente na siya, hindi pwedeng, ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Ganun lang kasimple yun. Sir, ang Supreme Court kasi may requirement na dapat may main plunderer. This is 26 May ano, may? requirement po na main plunderer para makasecure ng conviction. Sino po ang main plunderer dito po sa Si Bongo. Kasi siya yung central figure doon sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Sir, this is a refining po, sir. This is a refining kasi yung original na DOJ ombudsman, DOJ complaint, na dismissed, sir, according to your complaint. So, gaano po yung confident that this will prosper this time around? Okay, yung kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung ombudsman. Ang ginawa nung dating prosecutor general against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbisigahan. Inupuan lang ni Invalido eh. Pasensya ka na, Sentry ah. Invalido si Martires eh. Kaya wala tayong magawa. Okay? Invalido eh. Ano lang. Nagpaka si Sentry, sabi ni Martires, invalido eh. Even a day or an hour was devoted in
investigating it, talagang binaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon dagdagan yung una nating final. Okay, ano na rin, mas pinaganda na rin. Mas maganda na rin nangyari, naging imbalido si Martires sa file niya. Kasi ngayon, sumama ang Alfrego. Sapul na sapul to. Sapul na sapul to sa ombudsman. Sapul na sapul to. Oh. Ombudsman to, Bongo. Mag-ready-ready ka na. Kumanta ka na ng, all my bags are packed. I'm ready to go. The taxi's waiting. Is with Bongo. I hate to wake you up. It's time to goodbye. Kaya ngayon delikado ang isang ito sa ombudsman namimiligraw. Kasi naman walang niya, Diyos ko die. Diba? Walang niya eh. Yes. Ito na. Okay, so ito yung receipt copy. Yung mga contracts, those projects of standard maintenance item. Ano mga contracts? Incomplete, yung iba. Incomplete pero nabayaran. Miro mo, ayan po yung sinasabi natin. Totoo po yan, hindi ko lang talaga makita yung subscriber ko na may picture siya ng mga project ng CLTG. Tapos lubak-lubak. Meron pa nga doon parang bundok. Dan na daw. Wala naman nangyari sa kalsada, puro putik. Grabe. Tapos na daw yung project. Putik, puro putik. Wala nagbago. Laging incomplete. Infrastructure project na this one. Yes, iba-iba. May flood control, merong mga road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-beneficio. Sir, clarify, this ang city pinakamaraming contract. Sa Davao Region and Davao City. Tamo, Davao Region, Kumamal, at Davao City. Wala pa rin si Bongo alam doon. Bongo? Ibig mo sabihin, if iisipin natin, talagang wala kang marami-rami. Eto, Bongo Bongo! Bongo, makinig ka! Kung wala kang pakialam sa tatay mo, kung wala kang pakialam sa kapatid mo, so, you mean na solo gastos mo ang kandidatura mo nung eleksyon. So, ganun ka na pala karami ng pera. Baka kailangan mo maglabas ng salin. Patayin mo si BBM. No joke. Di mo? Kita mo? Corner ka dito. Umamin ka at hindi, corner ka. Umamin ka na may conflict of interest, yari ka sa ombudsman. Mag-deny ka na ikaw ay walang pakialam sa mga tatay mo. Kanino ka kumuha? Ha? Tandaan mo, bawal kumuha ng donation. Kanino ka kumuha ng pera para sa kandidatura mo ng senador? Oh. Kung kaya mo pala solo, magpakita ka ng salin. Diba? Anong sabi ni Digong? Si Bongo. Mayaman na yan si Bongo. May sariling printing yan. Diba? Paano kayo mama ng ganong-ganong Bongo? Sap ka lang, alalay ka lang, tigadila ka lang ng betlog. Diba? Oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bongo. Malamang sa alamang ka dito. Ombudsman to, huwag mong kakalimutan. Hindi to DOJ, ombudsman. At pag nag-prosper ito, gaya nga ng sinabi ko kahapon, katulad nito, sabi ko sa inyo nung 1 linggo pa to, sinabi ko sa inyo, Martes, magpapail si Trillanes. Anong araw ngayon? Martes. Ombudsman to, Bongo.
Pag nag-prosper to at inupuan, tinrabaho ni Remulla, diretso to sa AMLAC. Automatic. Oh. Di ba? Oo nga eh. Di ba? Si Bongo Billionaire, hanapin natin yung interview niya. Automatic ka dito, Bongo. Sapul ka dito. Pag hindi ka naglabas sa investigasyon ng ombudsman, automatic. Tandaan mo, kapag nag-issue ng ombudsman at hindi ka sinuspend, ibabas namin si Tito Sen. Ha? Tandaan mo yan, Bongo. Pag nag-issue ang ombudsman na pinapatanggal ka, ibabas namin si Tito Sen. Ayan, nasa puso ko si Tito Sen. Kitang-kita mo. Ha? Hiwalay kayo ni Bato. Dito ka sa Bilibid. Si Bato sa ICC. Dito ka para umiyak ka dito. Mapuwetang kang hayop ka. Tama. Ano? Yan ang resultang Remulla. Automatic. Nakakainis to si Remulla. Remulla, ombudsman, pakiusap. Araw-araw kayo nagpe-presscon. Ano ba naman? Napakasipag mo. Ombudsman, araw-araw kayo nagpe-presscon. Baka naman malaos na ako niyan. Kayo na maging nyolo, vlogger. Hinay-hinay lang sa presscon. Ha? Ang dami yung presscon. Natatabunan na ako. Hindi ko na alam. Napakasipag. Relax. Napakasipag eh. Ina-update tayo pala. Napakasipag na ombudsman. Araw-araw eh. May presscon. Okay, thank you. Ayan po ha. Oh my God, Bongo. Ooh. Wala kang puso, hayop ka! Ano ba maganda kay Ano ba maganda kanta kay Trillanes? Isipin nga ako. Ano ba maganda? Magbigay nga kayo ng idea. Maganda kay Sentry na kanta. Magaling si Sentry, no? Corruption talaga, buster. Buster of corruption. No? No? Buster talaga of corruption to si Sentry. Wala tayong masabi dito, men. Ibang klase ka, Sentry. Dati, galit na galit ako sa iyo eh. Pero ngayon, ibang klase yung ginagawa mo. Inuubos mo talaga mga kurakot. Ibang klase ka, Sentry. Kaleidoscope World. Try natin ha. Let's try natin. Siya na una. Kaleidoscope. Ching chinini. Ching chinini. Baka makapiright tayo eh. Acapella na lang. Take us paces. Sobrang paces. Si Bongo so disgraced the faces. Akala niya di mabuko, pero ngayon umiiyak ang loko. Ang sabi niya, di niya alam, utak luga at sakalam. Ngayon di alam ang gagawin. Oh my God, makukulong na din. Dila neto, betlog ni Digong, hanggang kuyukot. Oh yeah, yeah, yeah. Ayos!
Magko-chorus pa ba tayo? Wala siyang honor, so kadir. Feeling niya na siya ay innocent. Ano ka? Tanga ba? Kapatid tatay mo kasabwat ha. Flander yan. Loko-loko. Si LTG yata to. Si LTG to. Si LTG ata to. Ikaw talaga.国家主席习近平。Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
inyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin